Mga kapuso, bago sa saksi, sumiklab ang sunog sa isang industrial area sa Lingunan, Valenzuela, pasado alas 7 ngayong gabi. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog bago tuluyang naapula matapos ang 2 oras. Inaalam pa kung ano ang pinagmulan ng sunog. Kailangan po sumailalim sa operasyon ng isang street sweeper matapos siyang makaladkad ng truck sa Valenzuela City. Sumabit ang truck sa isang kable na siyang humila sa biktimang senior citizen. Saksi, si Darlene Kai. Abalang maglinis ang street sweeper na si Cora sa Valenzuela noong Martes nang dumaan ang isang delivery truck at bigla siyang nakaladkad. Sa bilis ng pangyayari, humampas si Cora sa katabing poste at nakaladkad hanggang mapahiga na lang siya sa kalsada. Hindi malinaw sa video pero sumabit pala ang truck sa kable na siyang humila kay Cora na isa pa namang senior citizen. Agad isinugod sa ospital si Cora. Kinailangan siyang operahan sa balikat at naghihintay rin ng operasyon sa paa. Agad namang naglunsad ng investigasyon ng LGU. We're waiting for the full investigation kung paano po napulupot sa katawan po ng victim yung wire na ho yun at paano rin po na hook up sa bumper ng JNT without human intervention. Ang sabi ng driver, dumaan lang ho siya tapos parang nasabit at nahila. Ang malinaw daw sa ngayon, For me, it's negligence din ho ang pag-iwan ng mga wires na nakakalat lang ba, nakasabit o nakakalat po. No? Bawal ho yan sa Valenzuela actually po. So, this is also the reason why, Darlene, in Valenzuela, we have an ordinance actually charging maintenance cost per pole, no, sa mga utilities companies natin because we want them to be responsible. kanina ipinatawag na ng LGU ang mga kinatawan ng JNT at Meralco. Sinisikap naming makuha ang kanilang pahayag pero ayon kay Gatchalian, aakuin umano ng delivery company ang anumang responsibilidad sa insidente. Bukas daw nakatakda na sila magbigay ng paunang 200,000 piso sa pamilya ni Cora para sa kanyang medical expenses. JT Express, of course, is saying na this is an accident talaga, no? Kasi the driver that was driving the truck is an experienced driver in that area, no, in Marolas. Kabisado niya naman po yung kalye na yun and hindi niya rin alam paano po yung alambre nag-hook sa likod ng bumper ng truck. Ang Meralco po ay kanina in-investigate ko rin ho. What we found out is, number one, the pole is owned by Meralco. But the cable, which they even brought a sample, talagang Darlene, medyo makapal yung cable, talagang matigas, solid yung cable nito. Their statement kanina during the meeting is they don't own the cable. Iniimbestigahan pa kung aling utility company ang may-ari ng sumabit na kawad. Bukod sa tulong medikal at pinansyal, nangako rin ng LGU ng legal assistance kay Cora. Patuloy raw mag-iikot sa syudad ang mga tauhan ng Valenzuela LGU para siguruhin na wala nang nakalaylay na kable para hindi na maulit itong insidente. Ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Ikinalulungkot raw ng Meralco ang nangyari sa senior citizen na nakaladkad ng truck dahil sa sumabit na kable sa Valenzuela City. Git na Meralco, hindi kable ng kuryente ang nagdulot ng aksidente pero patuloy ang pagkikipag-ugnay nila sa Valenzuela LGU. Tumutulong din daw sila para matukoy ang nagmamayari ng kableng nahatak ng truck. Tinanggalan ng lisensya isang jeepney driver na nag-viral dahil sa pag-inom umano ng alak habang nagmamaneho. Ayon po sa LTO, gumagamit din umano ng droga ang driver. Ating saksihan. Sa viral video na ito na pinost ni Gabriel Go ng MMDA, biyaheng Baclaran Divisoria ang isang jeepney sa kahabaan ng Taft Avenue. Kalagitnaan ng biyahe, may pagkakataong binabasa ng driver ang kanyang sarili kahit nagmamaneho. Sa isang punto, kitang may bote na nakapatong malapit sa windshield ng jeep. Ilang sandali pa, ininom niya ang laman ng bote. Ang inasal ng driver na ipaalam na sa Land Transportation Office. Sa tulong ng ibang driver na tonton ang nag-viral na jeepney driver. Kagabi, naka-receive ako ng information o yung video na itong driver na to umiinom na habang nagmamaneho. Allegedly na ito daw na driver na to ay gumagamit ng pinagbabawal din na gamot.
Naglabas sila ng show cause order laban sa driver at operator ng jeep. Lumalabas sa record na may iba pang huli ang driver bago ang insidente. Sa loob ng 1 taon, 3 yung huli niya na hindi niya inaayos. So, dahil nga dito, automatic kasi nasa batas natin, pag within 1 year, 3 yung mga huli mong ganito, tapos dinisregard mo pa, marirevoke na. Ayon sa LTO, tuluyan ng binawi ang lisensya ng driver. Ipapadrug test ko nga sana, agad siyang umamin. Sabi niya na wag na raw siyang i-drug test at umamin siya na siya ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Inimpound din ang minamaneho ng jeep at nakatakdang ipatawag ang operator. Wala pang pahayag ang driver at operator. Paalala ng LTO sa mga PUV driver, babawiin agad ang lisensya ng mga PUV driver na magpopositibo sa kanilang mga surprise drug test. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Pinaniniwala ang debris flow, ang pagragasa ng baha at putik na kumitil ng daan-daang buhay sa Nepal. Ayon po yan sa isang eksperto. Ang trahedya, may mga kaparehong insidente na rin noon sa Pilipinas at hindi umano malabong maulit. Saksi, si Maki Pulido. Nang rumagasa ang tone-toneladang bato at putik na inagos mula sa bundok ng Nepal kahapon, sa border checkpoint na ito ng China at Nepal, parang tidal wave na nilamon ang mga gusali at pinangay ang mga nagtatakbuhang tao. Pinag-aaralan pa ng mga scientists kung ano ang naging sanhi nito. Pero sabi ni Mohar Lagmay, Executive Director ng UP Resilience Institute, ito raw ay isang debris flow. Parang baha na pero may laman ng mga bato, graba, buhangin. Na pagka umagos ay parang wet concrete. Debris flow ang tawag dyan. Boulders na tangay-tangay ng baha na more than 50% ang bato, ang graba doon sa mas marami pa sa tubig. Ang trahedya sa Nepal nangyari na raw sa Pilipinas at hindi malayong mangyari uli, ayon kay Lagmay. Noong 2012, nagkaroon ng debris flow sa Compostela Valley. Mahigit 500 katao ang namatay. Taong 2015 nang natabunan rin ang bahagi ng ilang barangay ng Baco Oriental, Mindoro ng mga naglalakihang bato mula sa debris flow. Sa Pilipinas, ang trigger daw ng debris flow ay matinding ulan sa bundok na nagdudulot ng landslide. Marami tayong bundok. Pag nagkaroon ng landslide because of a storm, na thousands of landslides do sa mountains, meron tayong source material. And when they get remobilized, they turn into what we call as debris flows. And they exit at the mouth of the drainage network. Sa ating bansa, babagsak daw ang debris flow sa mga komunidad na nasa mga gilid ng ilog. There are more than 1,000 places that we've identified na merong communities na nandun. And we need to put them out of harm's way. And if we cannot get them to leave that place, at least we need to get them prepared. Dito papasok ang kahalagahan ng pag-aaral ng UP Resilience Institute ng mga maaaring pagmulan ng mga natural hazards sa bansa. Nitong taon, nakatanggap ng 1 bilyong piso ang UP Resilience Institute na magagamit na pambili ng equipment para sa hazard mapping ng buong bansa. Pero para sa isang bansang may lindol, baha, landslide at pumuputok na bulkan, dapat daw hindi lang minsanan ang pagpupondo para rito. What creates disaster or tragedy is our lack of preparation. No? Hindi talaga mapigilan ang lindol. Ang purpose natin dito is to prepare to build a resilient society para ma-menos-menos ang damage to, number one, life. Muling sumadsad ang halaga ng piso sa pinakamababang level sa kasaysayan. Nagsara po ang palitan ngayong araw sa 61 pesos at mahigit 88 centavos kada US dollar. Itong Hulyo lang naitala ang dating all-time low na halaga ng piso. Nangyayari po ito sa gitna ng nagtataas ang presyo ng mga produktong petrolyo at nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Kasunod din po ito ng paglalabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng mataas na tansya nila sa inflation rate dahil sa banta ng El Nino at posibleng paggalaw sa sahod ng mga manggagawa. Iminungkahi ni DILG Secretary John Vic Remulla na payagan ng PNP na mag-inspeksyon sa mga bahay ng mga may-ari ng baril. Kasunod po yan ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan kung saan nakuha ng mga menor de edad ang mga armas na inisyu po ng gobyerno sa kanilang mga kaanak. Saksi, si Marizo Mali. Dalawang
magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa magkaibang eskwelahan ang gumimbal sa publiko kamakailan. Humantong kasi ang mga ito sa pagkasawi ng 3 estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban at 2 naman kabilang ang suspect sa Ateneo de Zamboanga University. Puro mga menor de edad ang 3 suspect at lahat gumamit ng mga baril na inisyo ng gobyerno sa mga kaanak nilang government law enforcer pa. Kaya sa pagdinig ng House Committee on Appropriations para sa proposed 332.5 billion peso budget ng DILG para sa 2027, inusisa ang kalihim ng DILG tungkol sa halos magkasunod lang na insidenteng ito ng karahasan. Paano kayo nagko-coordinate ng investigation at pag-prevent ng future school violence incidents targeting children? The Department of Education and the DILG are entering into a memorandum circular to allow barangay tanods inside the school buildings. So they will be part of the security augmentation force to inspect the bags before they enter. Outside of that, the PNP is regularly scheduled in the ingress and egress of students during school time. They are required to be there. Tinanong din si Secretary Remulla kung ano ba ang patakaran pagdating sa mga government-issued firearms. Ano ba ang protocol sa handling at ano ang mga nilabag patungkol sa handling ng issued firearms? It is stated in the protocol that they are responsible at all times for their guns. And they are supposed to put it in safekeeping under lock and key if not in their possession. Pero dahil hindi raw ito nasusunod sa lahat ng pagkakataon, lalo't mayroong 800,000 uniformed personnel sa bansa, paano kala ni Remulla? The IRR has to be amended that all lawfully issued firearms are to be, the PNP will be granted access to all homes of lawfully issued firearms to inspect their procedures in safekeeping. Tanggap ni DILG Secretary Remulla na posibleng tutulan o ikadismaya ito ng ilang gun owners, lalo't pwede raw itong mapagkamalang impeachment of rights. Pero paalala ni Secretary Remulla, ang pribilehiyo raw na magkaroon ng baril o armas ay hindi nakasaad sa ating konstitusyon. Nanawagan din siya sa Kongreso na pag-aralan ang pagpapataw ng mas mabigat na parusa para rito. But those who own the guns are reckless imprudence resulting in homicide. There should be a greater penalty for the owners of the guns that are used for illegal purposes. Ikinabahala rin ng ilang mambabatas ang tila lumalalang impluwensya sa mga kabataan na nakikitang karahasan sa internet. The PNP sa anti-Savircam group said that they had handled 74 cases linked to nihilistic violent extremism. At they rescued 42 minors in connection with these cases. Nagbago po ba ang strategy ng DILG at PNP? Ginagawa naman daw ng PNP ang lahat ng maaaring pagbabantay, pero What happens in their homes that influence them is beyond our control. hinihimok niya ang pamahalaan na gawa ng paraan ang pagpigil o pagkansela sa mga nihilistic sites na ito. It is not censorship, but rather it is a filtering out of dangerous sites so that children will not get influenced. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Gusto ni Senate President Win Gatchalian na humarap sa Senate Impeachment Court si Colonel Raymond Dante Lachica. Si Lachica po ang dating hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group at ang pinagbigyan umano ng confidential funds ng OVP. Tingnan natin kung kailangan i-compel ng court na papuntahin siya dito. If you follow the money trail at pinakinggan mo yung mga testimonies ni Acosta, ni Cortonio, sa kanya talaga huminto yung money trail. Importante yung kanyang testimony. Ang prosekusyon, hindi raw nakikitang kailangang iharap sila Chica sa trial. Hindi raw nila kailangan pa ng dagdag na testimonya mula kanino man. Pinalagan din nila ang patutsada kahapon ni Vice President Sara Duterte na wala umano ni isang hiblak ng ebidensya laban sa kanya. Ayon sa prosekusyon, ang mga testigo at dokumentong iniharap sa Senate Impeachment Court ay nagtuturo sa umano'y papel ni Duterte sa pag-uutos at pamamahala sa maling paggamit ng confidential funds. Nakaambang tumaas ng mahigit piso kada cubic meter ang singil sa tubig ng Manila Water sa susunod na taon. Saksi, si Bernadette Reyes.
Mas mataas pa ang bayarin sa tubig ng car wash na ito kesa buwan ng bayarin sa kuryente. Kaya malaki ang epekto tuwing tumataas ang singil sa tubig dahil hindi naman sila agad makapagtaas singil sa mga customers. Marami po kami katabi. Pag ganyan po kasi ma'am, syempre po, kung ano pinakamas mura, dun po yung mga kliyente. Ayon sa Manila Water na nagseserbisyo sa East Zone ng Metro Manila, posibleng umabot ng mahigit piso kada cubic meter ang taas sa singil sa tubig sa mga susunod na buwan. Bagaman kukwentahin pa ang pinal na taas singil. Next year po, pagdating ng Enero, yung last tranche nung increase na 20 pesos ay ipapatupad na po. Kung hindi po ako nagkakamali doon sa basic charge, parang piso per cubic meter. Bahagi pa rin ito ng rate rebasing o yung dagdag singil batay sa mga inilatag na proyekto para mapabuti ang serbisyo at kung natutupad ba nila ito. May rate rebasing adjustment ding ipinatutupad ang Maynilad hanggang 2027 batay sa anunsyo ng MWSS Regulatory Office noong 2022. Bukod sa rate rebasing, maaari rin magkaroon ng price adjustment dahil sa tinatawag na Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA. Ito yung halagang nakadepende sa nagbabagong palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies. Ang perang nakolekta hindi napupunta sa mga water concessionaire. Sa halip, binabayad ito sa mga utang para sa pagpapabuti ng serbisyo sa tubig. Pwede rin naman itong mabawasan kung lumakas ang piso. Kung ang piso po ay lumakas kontra dun sa mga foreign currencies na yan, we can expect na bababa po yung FCDA. Kung magmahal ang singil sa tubig, paano kaya ang mga singil ng mga water refilling station at mga umaasa rito? Siyempre, hindi ka naman basta-basta mag-tataas ka agad. And siyempre, aaray din mga yan. Magandang serbisyo lang po. Tuloy-tuloy lang po natin sa wag na tayo ma-short sa tubig. Pag nanimbawa, kasi no choice naman tayo eh. Maiipit din maging mga bahay na umaasa sa tubig gripo ng Manila Water at Maynilad. Kaya si Nanelia magtitipid muna. Sa labahin ka nun, lagi laban ng laban. Kung sa washing machine, tinatabi namin, tapos paglilinis ko ng CR namin. Dati, pagka nagsishower, ngayon timba na lang, tabo-tabo. Para makatipid. Bernadette Reyes, ang inyong saksi. May katamtamang tsansa pa rin maging bagyo sa mga susunod na oras ang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan po yan, mahigit 800 kilometros silangan ng extreme northern Luzon. At kung sakali, tatawagin itong bagyong Pilandok. Apektado pa rin na habagat ang malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, asahan ang maulang umaga bukas sa kanlurang bahagi ng Luzon. At may tsansa ng matinding buhos ng ulan sa Zambales at Occidental Mindoro. Posibleng lumawak ang pag-ulan sa hapon hanggang gabi. At marami rin ang makararanas ng malakas hanggang matitinding pag-ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng pagguho ng lupa. Uulanin din sa umaga ang probinsya ng Antique. May tsansa rin ng kalat-kalat pero saglit lang na pag-ulan sa buong Mindanao. Sa Metro Manila, asahan din ang maulang umaga. Posibleng lumakas ang buhos sa tanghali na magtatagal hanggang gabi. May seryosong sakit si Senadora Loren Legarda kaya naka-medical leave pa rin siya ngayon ayon po kay Senate President Win Gatchalian. Hindi idinetalya ni Gatchalian ang kalagayan ni Legarda. August 3, nag-umpisa ang medical leave ni Legarda at kamakailan ay pinahaba niya ito hanggang sa September 2. Mula noon, hindi na raw niya kinukuha ang kanyang sweldo. Umalis sa bansa si Legarda noong August 2, ilang araw matapos sabihin ng Ombudsman na pinaiimbestigahan siya at ang anak niyang si Batangas Representative Leandro Leviste para sa plunder. Dati na sinabi ni Legarda na huwag lagyan ng mali siya ang kanyang pag-alis at huwag iugnay ito sa mga lumabas na anyay mali at walang basehang mga alegasyon laban sa kanya. Alam ko yung kanyang sakit. Even prior to this, no, we're personal friends as well. So, nasabi niya yun, meron siyang sakit na seryoso. Kakasimula pa lang ng semester pero napasabak na ang pagkamalikhain ng ilang college students sa Bukidnon. Para po yan ipakilala ang kanilang mga sarili. Ating saksihan.
Panibagong semester, panibagong pagsabak ulit sa school activities. Tiyak isa sa mga unang ipagagawa, introduce yourself. At kung may mabilis mang paraan para ipakita kung sino ka, ay di na yata ang pinakamabisa. Pero ibahin ang 4th-year college student sa Bukidnon na si Jessiville Pagpagitan. Dambuhalang kopya ng kanyang ID ang inilaban. Sa butas kung nasaan dapat ang ID photo, inilusot ang kanyang ulo sa class presentation. Assignment daw kasi nila ang malikaing paandar para magpakilala. OA sa laki ng ID. Ang mga kaklase ni Jessiville naman, OA sa aktingan. Ang kunyaring teacher nga, sungit-sungitan. I have a lot in my schedule today, so please, show me something, please. May drama. I'm 21 years old. At may pagtataray. Ako, si Blessed Magazine. 20 years old. Audience entertained. You can all Sakla naman, sustainability is the name of the game. Ang answer sheet kasi sa pa-quiz ng profesor na si Kint Rebaño. Imbes na papel, iba't ibang uri ng dahon. Swak sa subject nilang botany o pag-aaral ng mga halaman. Advokasya ni teacher ang pangangalaga sa kalikasan at saribuhay sa bansa. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng activity na yon ay kahit papaano ay makakabawas tayo sa mga basura and nababawasan yung pagiging paper dependent ng aming mga activities. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyo. Ito. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!